Descendant ng mga monarch magpapakita na unang S-rank gate sa mundo lalabas na sa Korea. S-rank hunter magagawa ng kontrolin ng alien at bibigyan ni Suho ng shadow item ang lahat ng kanyang kakampi para mas lumakas pa sila. Kaya naman simulan na natin ang chapter 60 up to chapter 62. At kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Sa paghaharap ng alien at ni Arcia ay tanong nito kung paano siya nakilala ng babae at sagot ni Arcia na sinusubukan lamang niyang hanapin kung saan nagmula ang Stardust at dito niya na nakilala si Lee Min-sung kung saan nalaman niya ang tungkol sa Apostol of Itarim na taga-ibang mundo. Ang kanyang mga alaga raw ay magaling sa paghahanap ng impormasyon pero bigla itong inatake ng mga believers ganun na din ang kanyang katawan. Sinabi ni Arcia na walang silbi kung siya ay aatakihin dahil isang clone lamang ang nasa kanilang harapan at sigurado daw na natatakot ang alien ay labas niya ang kanyang pagkatao sa mundo pero naparito siya para bigyan ng tulong ang alien. Isang bagay ang binigay ni Arcia bilang regalo sa alien dahil ito ang mas pinabisa na star fragment kung saan kaya nitong makontrol kahit ang mga S-rank hunter. Sa isip ng alien na mas malakas ang apoy ng kaluluwa ng Mistburn sa loob nito pero stable naman at hindi siya makapaniwala na napa-improve ni Arcia ang star fragment at sinabi ng babae na bibigyan niya ng supply ang alien ng mga modified na star fragment pero nais niyang makipagtulungan upang matalo si Suho, ganun na din si Jinwoo. Tanong ng alien kung bakit nais tumulong ni Arcia sa isang tagasakop na kagaya niya at sagot ni Arcia na wala naman siyang sinabi na kakampi siya sa mundong ito porket dito siya nakatira pero sagot ng alien na wag gumawa ng palusot si Arcia dahil kung nais talaga siyang tulungan nito ay pupuntahan agad siya nito nung nabubuhay pa lamang si Lee Min-sung. Wika naman ni Arcia na bihira ang mga lalaking mahilig sa detalyadong paliwanag pero kung saan man daw siya kakampi ay nasa kanya na ang desisyon na yun dahil mas mainam kung kakampi siya sa side na Yamado sa laban at dahil katulad siya ni Suho na descendant ng isang monarch ay na-realize niya na hindi niya kayang makipagtulungan sa kagaya ng ating bida. So ibig sabihin daw ba nito na may kakaibang kapangyarihan din si Arcia gaya ni Suho pero sagot ni Arcia na kung ang kapangyarihan ng shadow ang tinutukoy ng alien ay hindi niya ito kayang gawin pero nagtatagli naman daw siya ng ibang kapangyarihan. Biglang tumayo ang halimaw na pinatay ng mga believers kanina at nasabi ng alien na medyo maharas ang pagbibigay ng example ni Arcia at sa pag-atake ng halimaw sa kanila ay ginamit ni Arcia ang kanyang kapangyarihan upang putukin ang ulo ng halimaw. Bilang anak daw ng Plague Monarch ay kaya niyang gawin ang ganitong klaseng bagay at tanong niya kung ano ang masasabi ng alien dahil sabi ng iba na ang kalaban ng kanyang kalaban ay kanyang kaibigan at mukhang makikinabang naman daw silang parehas kung sila ay magtutulungan. Pagkatapos noon ay umuwi na si Arcia gamit ang sarili niyang portal kung saan sinalubong siya ng dalawang nilalang at tanong ng bata kung ano ang nangyari sa pakikipag-usap ni Arcia sa alien at sagot ni Arcia na pumayag ito na makipagtulungan sa kanila na sobrang kinasaya naman ng bata na may pangalang Pia. Sa isip ni Arcia na sinagot niya ang ilang katanungan ng alien tungkol sa mundong ito at hindi niya akalain na papayag ito agad sa kanyang alok na maaaring malaking sagabal talaga ang bida sa plano ng alien. Wala daw siyang pakialam sa anumang mangyari dahil laging may rason daw ang system kung bakit pinapagawa sa kanyang mga bagay na yon dahil ngayon ay matagumpay niyang nagawa ang ika-4 na misyon na binigay sa kanya ng system kung saan kailangan niyang makipagtulungan sa Itarim para mawala sa kanilang landas ang anak ni Jinwoo. Hindi raw magtatagal ay mangyayari na rin ang kanilang kagustuhan kung saan silang mga anak ng dating monarch ay magiging tunay na monarch sa mundong ito. Sumunod ay pinakita naman ng dalawang agent kung saan inaalok nila ang isang lalaki na tumulong sa kanilang gagawing raid. Subalit sagot ni Lee Yung-sok na hindi siya sumasali sa mga raid mula sa A-rank pataas. Napahiyaw ang lalaki dahil sayang naman daw ang pagiging S-rank ni Yung-sok at kung sasali daw ito sa kanilang guild ay tiyak na sisikat ito. Ngunit sagot ni Yung-sok na walang kahit anong offer ang makakapagkumbinse sa kanya kaya naman mas mainam daw kung aalis na lamang ang dalawa. Sagot muli ng lalaki na kabilang si Yung-sok sa ilang S-rank hunter ng Korea pero sagot ni Yung-sok na meron siyang panaginip tuwing gabi na kinakain siya ng mga halimaw, mga hindi mabilang na halimaw kung saan kinakain ng kanyang kamay, paa at ibang bahagi ng katawan. Ano daw ang silbi ng pagiging S-rank hunter sa harap ng mga halimaw na kanyang nakita kung kaya't nakiusap ito na wag nang babalik ang dalawa sa kanya. Habang nakatayo sa bintana si Yung-sok ay naiinis siya dahil naalala niya muli ang itsura ng mga halimaw na kanyang napanaginipan at tanong ng babae na kung aalis na lamang ba sila nang walang napala pero sagot ng lalaki na nakita naman nila ang mata ni Yung-sok dahil ano pa ang silbi ng pagiging S-rank hunter nito kung hindi naman niya kayang lumaban. Medyo nakilala ng babae ang lalaking kanilang nakasalubong at sa pagtingin ni Yung-sok sa
pinto ay nakilala niya agad si Park Do-jin mula sa Reaper's Guild, at kahit alam niyang medyo bastos ang mga hunter mula sa Reaper's Guild ay hindi niya akalain na papasukin siya ni Park Do-jin nang wala man lang pasabi. Sinabi ng alien na narinig niyang may Ezrang hunter ang natatakot sa harap ng halimaw, at sagot ni Yoon-suk kung narito daw ba si Park Do-jin para maganap ng gulo, pero nagpatuloy pa din sa paglapit ang alien kung kaya't si Yoon-suk ay nagpakawala ng kidlat sa kanyang katawan dahil pinapahinto niya ang alien. Kung ayaw daw matusta ni Park Do-jin ay mas mainam kung hindi ito lalapit sa kanya, pero biglang may inilagay ang alien sa kanyang ulo at dito ay kanyang sinabi na wag daw mag-alala si Yoon-suk dahil simula ngayon ay hindi na halimaw ang kanyang kakalabanin. Dito ay tuluyan ng pumasok ang star fragment kay Yoon-suk at sa mga sandaling ito ay napatigil siya sa kanyang paggalaw habang sa isip ng alien na unti-unti nang nagbabago ang sitwasyon ng laro dahil sa pagpapakita ng ibang descendant ng Monarch at dahil daw masyadong nakapokus sila sa mga nilalang na gustong sumakop sa kanilang mundo ay nakaligtaan nila ang isang crack kung saan ang crack na ito ay si Lee Yoon-suk na siyang gagamitin naman ngayon ng alien aka bilang Park Do-jin. Sumunod ay pinakita ang isang tower kung saan nandito ang mga agent na umaantapay sa eroplano at tanong ng piloto na posible bang magkaroon ng snow sa kanyang pwesto at sagot ng lalaki na dahil nasa taas ng ulap ang eroplano ay imposible itong mangyari na siyang sinang-ayunan naman ng piloto, pero paano niya daw ipapaliwanag ang nangyayari ngayon? Sa pagtingin ng piloto sa taas ay laking gulat niya nang makita niya ang isang gate at kanyang report na may isang gate ang nagpakita sa himpapawid ng Korea at isang malaking bagyo ng snow babagsak sa Korea kung kaya't nakiusap ito na magkaroon sila ng emergency landing, pero nanlaki ang mata ng lalaki dahil bigla na lamang naputol ang koneksyon niya sa piloto. Sumunod ay pinakita naman ng isang halimaw kung saan madali itong tinapos ng bida at bigla niyang naalala na hindi niya nagamit ang skill ni Grit. Nararamdaman niya na tumataas ang kanyang stat kapag gamit niya si Grit at sa oras na mag-level up daw ito ay tiyak na magkakaroon siya ng stat ng isang Ezrang hunter. Tapos na nilang kuhanin ng mga bato palani kung kaya't kailangan na nilang tapusin ang kanilang trabaho bago pa man mag-collapse ang dungeon at nasabi na tumatagal lamang ng isang araw ang kanyang shadow kung kaya't para mapanatili ito ng permanente ay kailangan niya itong gawing shadow item. Aalisin niya na ang mga low ranking items upang palitan ng mga gagawin niyang shadow item na galing sa mga halimaw sa dungeon ito at dahil sa pag-level up ng shadow creation ay mas malaki na ngayon ang kanyang tsansa na makagawa ng mga high ranking items. Napansin ni So na mas mababa na ngayon ang tsansa na makagawa siya ng normal na item at kung ganun daw pala ay maaaring makagawa siya ngayon ng heroic item or mas mataas pa. Kaya sa kanyang paggawa ng item ay sa muling heroic item na gauntlet ang nagpakita. Hindi niya daw magawang makustomize ang design ng mga heroic grade item at dahil mas malakas ang gauntlet na gawa sa shadow ni Dong-su ay tatago niya muna ang bago niyang gawa na gauntlet. Salamat daw sa cooperation ng Hunter Association ay patuloy niyang nalilinis sa mga field type dungeon, pero kahit ganun pa man ay hindi niya makita ang factories kung saan ginagawa ang Stardust, kaya naman kanyang tanong kung napaghandaan ba ng kalaban ng kanyang paggalaw at nailipat agad ang mga factories. Wika ng lalaki na maganda ang ginawa ni Suho at nakita naman ng bida na pinapatawag siya ng Hunter Association dahil sa emergency. Pinakita naman si Mr. Choi kasama ang ibang S-rank hunter habang sa isip ni Jong-soo na tanging siya lamang ang A-rank hunter na pinatawag habang nasabi naman ni Baekhyun na alam naman daw siguro ng lahat kung bakit sila pinatawag. Sagot naman ni Mr. Choi na maaaring dahil ito sa gate na nagpakita sa himpapawid ng Korea at tanong naman ni Lim Tae-gyu na pag-uusapan ba nila kung sino ang magmamay-ari sa gate na ito, pero sagot ni Ma Dong-wook isang S-rank hunter na ang kanilang guild ang magmamay-ari ng gate. Nasabi ni Dong-wook na nabalitaan niyang sumali si Yoon-suk sa guild ng Reaper's Guild at pagtatanong kung paano daw ito nakumbinsi nila Lim Tae-gyu, pero sagot ni Lim Tae-gyu na si Park Do-jin ang nakapagpasalit dito dahil nagkataon lamang na may maasahan siyang guild member na tila pa pinapatamaan nito si Mr. Choi. Humingi naman ng sorry ang bida sa kanyang pagiging late dahil kakagaling lamang daw niyang linisin ng isang field type dungeon habang ang dalawa ay nagulat nang makita nila si Suho. Nagmadali ang dalawa upang kumbinsihin ang bida na sumali sa kanilang guild habang nasabi ni Mr. Choi na pamilyar ang eksenang ito, subalit sagot ni Suho na wala siyang balak sumali sa kahit anong guild sa Korea. Nalungkot ang dalawa dahil sa kanilang pagkabigo habang sa isip ni Suho na tanging siya lamang ang hindi kabilang sa isang guild kung kaya't mas mainam daw siguro kung gagawa siya ng sariling guild para mas madali siyang makapanghikayat ng ibang hunter. Dumating naman si Mr. Wu kung saan seryoso ang kanyang mukha habang nasabi ni Dong-wook na masakit daw ba ang tiyan ni Mr. Wu dahil hindi ito masaya, pero humingi ng sorry ang chairman dahil madami lamang siyang ginawa. Nagpasalamat si Mr. Wu sa pagdating ng lahat at gaya ng alam ng karamihan ay nagkaroon ng gate sa himpapawid ng Korea at
aksidente ang isang eroplano. Nagpadala sila ng mga air rank hunter upang sukatin ang gate at kanilang napag-alaman na ang mana na nilalabas ng gate ay mas mataas pa sa isang air rank dahil ngayon ang gate na ito ay may tuturing na isang S-rank gate. Sa isip ni Suho na ito ang unang beses na nagkaroon ng S-rank gate sa mundo at nasabi ni Mr. Choi na dumating na din ang kanilang kinatatakutan, habang sa isip ni Suho na kahit sila Mr. Choi na may alaala ng nakaraan ay natakot nang marinig nila ang sinabi ni Mr. Wu. Kaya wika ni Suho na kung magtutulong-tulong sila ay magagawa nilang maklear ang gate na ito, pero sagot ni Beru na imposible ang sinabi ng bida dahil sa level ng lakas ng lahat ay magiging pagkain lamang sila ng mga halimaw. Napansin ni Dongwook ang presensya ni Beru pero sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam siya ng pagkatakot at natanong sa sarili kung bakit nanginginig ang kanyang katawan, habang ang bida ay kinaltukan si Beru dahil sa paglitaw nito ng biglaan. Wika ni Beru na siya ang nakakaalam higit sa lahat dahil ang boss sa S-rank gate na nagpakita sa nakaraang mundo ay walang iba kundi siya mismo. Natanong ni Suho sa isip na si Beru pala ay isang halimaw na kinatatakutan kahit ng mga S-rank hunter, habang si Mr. Choi ay medyo nakilala na si Beru at nasabi naman ni Baekhyun na kamukha ito ng langgam na sinasamon dati ni Jinwoo. Natawa naman si Beru dahil sa oras daw na makita siya ng iba na isang predator ay kusa nilang nare-realize na sila ay kanyang pagkain lamang, kaya naman ngayon daw na alam na ng lahat kung sino siya mismo ay magsimula na silang lumuhod at makiusap sa kanya at tinawag pa niya sila Baekhyun bilang maihina. Subalit bigla siyang kinaltukan ni Suho dahil bakit daw nito tinatakot ang kanilang kakampi, pero humingi naman ng sorry si Beru dahil nadala lamang siya ng kanyang damdamin sapagat matagal na noong naramdaman niya na siya ay angat sa iba. Sinabi ni Mr. Choi na kung ang langgam na ito ang samo ni Jinwoo ay pwede itong makatulong sa kanila para i-clear ang gate, pero sagot ni Suho na hindi niya alam kung gaano kalakas si Beru sa nakaraan pero sa ngayon ay nawala na daw ang kanyang kapangyarihan. Hindi naman alam ng dalawa ang mga nangyayari kung kahit nasabi ni Mr. Choi na mas mabilis maiintindihan ng dalawa kung ibabalik ni Suho ang kanilang alaala. Kaya naman dito ay nilabas ni Suho ang susi ng alaala, habang hindi makapaniwala si Jongsu na nareset pala ang kanilang mundo, at nasabi naman ni Dongwook na kung ang gate na ito ay kaparehas ng gate sa Jeju Island ay ibig sabihin na kailangan nilang kalabanin ng mga halimaw na kasing lakas ng mga langgam. Magkakaroon daw ng dungeon break pagkatapos ng 7 araw at kung sakali na hindi nila ito maklear ay magkakaroon ng malaking pinsala sa Korea. Wika naman ni Jongsu na kapag nagkaroon ng dungeon break sa ere ay sigurado na mamamatay ang mga halimaw sa oras na sila ay bumagsak sa lupa, pero sagot ni Mr. Wu na kanilang napag-alaman na habang tumatagal ay mas lalong bumababa ang gate sa paglipas ng araw at sa ika-7 araw ay tiyak na malapit na ito sa gitna ng Seoul. Nasabi ni Jongsu na wala silang magagawa dahil isa pala itong gumagalaw na gate, habang sa isip ni Baekhyun na nahihirapan ngayon sila sa paglabas ng S-rank gate at bukod pa doon ay kailangan nilang intindi ng itarim. Ang katotohanang nagawa ni Suho na matalo si Dongsu ay ibig sabihin lamang na mas malakas na ito sa kanila, at kung ganun daw pala ay magiging pabigat lamang sila sa bida kung kahit tanong niya sa sarili kung gaano nakatagal simula nang makaramdam siya ng panliliit sa sarili. Nagtagumpay lamang daw sila na may clear ang S-rank dungeon sa nakaraang mundo dahil naroon si Jinwoo, habang napansin naman ni Suho na balisa ang lahat at problemado sa mga nangyayari. Wika naman ni Beru na wag daw pasanin ni Suho ang lahat dahil noong natalo daw siya dati ni Jinwoo ay di hamak na mas malakas ito kung ikukumpara sa lakas ni Suho ngayon, habang sa isip ni Suho na ibig sabihin ba na imposible nilang maklear ang gate na ito. Bigla niyang naalala ang kanyang karanasan nung siya ay nasa loob ng dungeon at alam niya na nangangamba ang lahat dahil sa pagkawala ng kanyang ama, pero kapag hindi nila naklear ang gate na ito ay sigurado na pagkasira ang mangyayari. Kaya naman kailangan niya raw makapag-isip ng paraan na tanging siya lamang ang makakagawa na hindi kayang gawin ng kanyang ama, at dito isang quest ang nagpakita kung saan kailangan ni Suho na i-clear ang S-rank gate na nagpakita sa Korea. Biglang naramdaman ni Suho na may umawak sa kanyang balikat at sa kanyang paglingon ay wala naman siyang nakita sa pinto. Napagtanto ni Suho na sinasabi na ng system ang kasagutan sa kanilang problema, at nang tila ba may pumasok ng idea sa kanyang isip ay tinanong niya si Baekhyun kung parehas sila ng style nito sa pakikipaglaban. Sa pagsagot ng oo ni Baekhyun ay nilabas ni Suho ang gauntlet na kanyang nagawa kanina na may pangalan bilang White Piece, at sinabi kay Yuno na meron siyang gustong subukan kung kahit pwede raw ba siyang tulungan ito. Ngayon ay nasa loob sila ng isang B-rank dungeon at tanong ni Mr. Wu kung ano ba ang binabalak ni Suho, at higit pa raw doon ay bakit pinapalaban ng bida si Baekhyun sa mga halimaw. Ano raw ang point kung bakit pinasuot ni Suho ang gauntlet kay Yunho, at sagot ng bida na meron siyang nais subukan gamit ang kanyang item. Tanong ni Mr. Wu na hindi raw ba parehas ang ability ni Suho sa ability ni Jinwoo, at sagot ng bida na parehas
malakas pero may konting pinagkaiba dahil ang Shadow Soldier ng kanyang ama ay permanente at patuloy na lumalakas pero ang kanya ay tumatagal lamang ng isang araw. Kaya naman ang nagagawa daw ng kanyang ama hindi niya kayang gawin pero may iba siyang kayang gawin na hindi mahina kung ikukumpara sa ability ng kanyang ama. Kaya niya raw gumawa ng item gamit ang kanyang Shadow Soldier at ang mga heroic grade na item ay kayang mag-level up kung saan nakuha ng mga item na ito ang stat ng Shadow noong sila ay nabubuhay. Ibig sabihin daw ba na ang gauntlet na binigay ni Suho kay Baekhyunho ay kayang mag-level up at kung totoo daw ang sinabi ni Suho, ang tao na gumagamit ng Shadow item ay lalakas din sa pagpatay nito sa mga halimaw. Naniniwala daw si Suho na posibleng mangyari ang bagay na yun pero ang malaking katanungan ay magagawa kayang i-trigger ng iba ang ability ng item maliban sa kanya. Sa isip ni Baekhyunho na sobrang angas ng item na binigay sa kanya ng bida dahil sa mga sandaling sinuot niya na ito ay natural siyang nakatuto ng bagong ability. Dito ay napangiti ang bida dahil nagawa ni Baekhyunho na gawing level 2 ang item na kanyang gamit at sinabi ni Suho na 6 na araw bago magkaroon ng dungeon break ay gagawa siya ng item para sa lahat na kaya silang palakasin dahil sama-sama daw nilang haharapin at malalampasan ang problema ang kanilang kinakaharap. Kaya naman agad tinanong ni Mr. Choi kung kaya bang gumawa ni Suho ng item na kayang magpalakas ng apoy pero sagot ni Lim Tae-gyu na magsimula daw sa paggawa ng pana ang bida habang nasabi naman ni Jongsu na ibig sabihin pala ay kaya ng isang A-rank na maging singlakas ng isang S-rank pero wika ni Dongwook na dapat ay mauna ang pinakamatanda. Natuwa naman si Mr. Wu sa ginawa ng bida dahil ang kapangyarihan daw ni Jinwoo ay walang kapantay kung saan hindi nito kailangan ng tulong, subalit ang kapangyarihan naman daw ni Suho ay ginawa para pamunuan ng iba at magbigay ng pag-asa para sa mga mahihina upang makalaban muli. Kung kaya lamang daw ni Chairman Wu na lumaban katabi si Jinwoo kasama si Suho, ganun na din ang ibang hunter at kahit malayo pang mangyari ang kanyang pangarap ay umaasa siyang mangyayari ang araw na yon.